Magandang gabi mga kapuso, narito na tayo sa episode 66 ng Widow's War Araw ng Lunes. Tinanong nga ni George kung sino nga yung suspect na tinutukoy niya na Detective Royales. So nabigla siya dahil pinarangka na siya nito, sabi, "Ikaw Mrs. Palacios, ano? Bakit ako? Kailangan niyo pong sumama sa amin sa presinto para sa mga katanungan na ibibigay namin sa inyo." Sabi naman ni George, "Oo, lahat sila nakaalitan ko. Pero wala akong capable para patayin sila dahil hindi ako mamamatay tao." Kasi sabi ni Galban, "Hindi ako naniniwala sa iyo, George. Nung una nakalusot ka. At sa pagkakataong to hindi ko hayaan na makalusot ka muli. Ikaw lang pala ang mamamatay tao ng anak ko pati ng apo ko. Kailangan mo rin pagbayaran yung mga ibang tao na pinatay mo. Bakit na naman akong pinagbibintangan ninyo? Wala na ba kayong ibang mahanap na killer kundi ako na lamang?" "Oo, George, dahil ikaw lang pala. Ang galing mo magpanggap." Sabi ni Detective Royales, "Kailangan niyo pong sumama sa amin, Miss Georgina." Hindi ako sasama sa inyo. Hanggat hindi ko pa nakakausap yung abogado ko," sabi ni Galvano. "Sige, magtawag ka pa ng kahit ilang abogado na kakilala at kaibigan mo." Ngayon sabi naman ni Aurora, "Amando, bakit dumating sina Sergeant Villa sa si Detective Royales? Meron daw po silang mahalaga ibabalita tungkol po sa continuation ng investigasyon." "I think, Amando, nalimutan ko yung cellphone ko." So bumalik sila dun sa taas, pero hindi pa sila nakakabalik. Nagulat sila dahil pagharap nila sa likod nila, nandoon pala si Vivian papaakyat ng second floor hanggang third floor. Sabi ni Amando, "Anong ginagawa rito ni Miss Vivian?" "No, Amando, ako lamang ang pwedeng humarap sa kanya. Ang laban na to is between me and Vivian." Tapos ito na, sabi naman ni George, "Ipaglalaban ko kahit sa korte. Papatunayan ko sa inyo na wala akong kasalanan." Sabi ni Galban, "Sige, magtawag ka pa ng mga kilala mong abogado. Walang tutulong sa'yo. Mapapatunayan na ikaw pa rin ang killer." Nakisuyo si George kay Rebecca. "Rebecca, pwede ba? Makikisuyo lang ako. Pwede ba tawagin mo si nanay sa si Edward?" Umalis siya. Ngayon, pinaliwanag niya, hindi ako pwedeng sumama sa inyo na hindi ko pa nakakausap ang abogado ko." Tinawagan niya si Inigo. Sabi niya, "Inigo, please pumunta ka dito. Hinaharas ako ni na Sergeant Royales." "Ano? Hindi ka namin hinaharas. Iniimbitahan ka namin sa presinto para sa mga katanungan. Huwag mo tong sabihin." Talaga lumaban si George, Sabi niya, "Wala akong kasalanan. Hindi akong totoong killer." Ngayon, ito na, umakyat na nga itong si Vivian. Hanggang sa third floor, ito na. Sabi niya, "Hindi ako papayag na maging tau-tauhan ninyo, mga Palacios kayo. Kala nyo matalino to kahit hindi to nakapag-college, nakapagtapos," sabi niya. Ngayon, nung bubuksan niya na yung pintuan, sarado, nakalak na pala, nakapadlock. Pinipilit niyang buksan. Dami pang mga pasakali, marami pang sinasabi Ngayon, nagbalik na nga tayo dito. Nagbalik na nga si Rebecca, sabi niya, "George, pasensya ka na, hindi ko sila nakita sina Tita Ruth, kaya pinasuyo ko na lang sa maid para hanapin sila." "George, tinudugo ka," sabi ni Sergeant Royales. "Anong nangyayari sa'yo, Miss Georgina?" "Sumasakit po bigla yung tiyan ko," sabi ni Galban. "Ano na bang kaartihan yan Sabi ni Rebecca. "George, dinudugo ka." Sinilip niya yung puwitan niya, yung likod niya, hinawakan niya. Ayan tumulo na nga at kumapit na nga sa daliri ng kamay niya. Naalala ni Rebecca yung pangitaan niya kay George, di ba? Meron itong mga dugo sa palad. Nangyari na. So ito na, habang nakatalikod si Vivian, kumasa ng baril itong si Aurora. Kinasa niya. "Knock, knock." Nagulat Vivian, sabi niya, "Aurora, anong ginagawa mo dito?" "Hindi yan ang supposed na to be na pwede mong sabihin." Sabi niya, "Di ba ang dapat mong sabihin ay who's there? Yun naman talaga yung kasunod ng salitang knock-knock, hindi ba?" Sabi ni Vivian, "Who's there?" Sabi, "Alam mo, isang bullet lamang ang ipuputok ko para sa isang Vivian, whatever your last name is." "Teka, Terano nga pala." "Terano," sabi niya, "Naalala ko nga pala," sabi ni Vivian, "Aurora, ibaba mo yan, nakakamatay yan. Huwag mo ituloy, huwag mo kong papatayin." "Hindi, Vivian. Di ba sabi ko sa'yo, binalaan na kita, nagkaroon tayo ng kasunduan, di ba?
kapag nag-step ka pa rin sa pamahay ko, hindi ka na makakabalik pa sa bahay ni Kuya Galvan. Ngayon eto na, pinagtanggol ni Rebecca si George, sabi niya, Tito, pwede ba? Hindi na ba kinaawa kay Ate George? Nakakaawa na nga siya, dinugo na nga siya. Hindi ito ipagsawalang bahala lamang, seryoso ang kalagayan niya, ang sitwasyon niya. Kailangan ko siyang dalhin sa ospital. Ako na lang magdadala sa kanya. Ipagpaligban na muna natin tong interview natin sa kanya. Sabi ni Sergeant Villa, ako na po magsasama sa inyo, Miss Georgina. Dinala na siya sa ospital. Ngayon ito na, nagmamakaawa na si Vivian, nanginginig na siya. Aurora, nakikiusap ako sa'yo. Pakawalan mo lang ako, patakasin mo lang ako. Promise, hindi na ako babalik dito. Ayoko na. Natatakot na ako. Hindi, Vivian. Kailangan patayin kita ngayon mismo. Ngayon oras mismo kailangan mamatay ka na. Isang bala lang ang katapat mo at tuluyan ka na mananahimik. Ayan tinutukan niya na talaga ng baril tong si Vivian. Natatakot na si Vivian. Kasi nakikiusap siya eh. Sabi niya do you think you're leaving? Sa tingin mo pakakawalan kita? Hahayaan ko na makawala ka rito. Hindi ka na makakaalis pa, Vivian. So sabi ni Vivian pakawalan mo na ako, Aurora. Hinahanap na ako ni Galvan. Sabi niya, hinahanap na ako, kailangan ko nang bumalik. Promise, hindi na ako babalik dito. So no choice siya kundi lumaban na kay Aurora. Diba? Kasi tutuluyan siya eh. Ayaw pa niyang mamatay. Diba? Grabe, galit na talaga to si Aurora. Sabi niya, hindi ako makakapayag na ang isang Vivian lamang ang makakatalo sa amin. Ang makakaisa sa amin, sa pamilya namin. Dahil para saan pa at naging si Aurora Palacios ako. Kasi sinisisi ni Vivian si Aurora, diba? Bakit ka nakabalik dito? Diba nakaalis ka na? Sinarado pa nga pintuan, diba? Dahil matalino ako, sabi ni Aurora. Alam ko. Naagaw ni Vivian yung baril kay Aurora. Huwag kang lalapit. Ipuputok ko to sa'yo. Vivian, bumalik ka rito, sabi ni Aurora. Huwag kang lalapit, Aurora. Naharang na siya. Nasa baba na tong sina Cairo, si Miko, saka si Amando. Miss Vivian, ibaba niyo ho yan. Huwag niyo itutok sa amin, lalo na kay Madam Aurora. Huminaw kayo, sabi ni Miko, Please lang po, Miss Vivian, huwag niyo akong babarlin. Magpo-propose po sa akin yung boyfriend ko. Umamin na may boyfriend Kahit tomboy Inutusan ni Amando tong si Cairo. Cairo, puntahan mo si Sir Galvan, bilis. Opo. Ngayon sabi niya, Vivian, buti pa ibalik mo sa akin yung gun ko. Sabi ni Amando, wag ho, Ma'am Aurora, wag ho kayo lumapit sa kanya, Miss Vivian, wag niyo po itututok yan kay Aurora. Ako na lang ho, ibarilin niyo, sabi niya. Ngayon dumating itong si Cairo. Sir Galvan, kailangan niyo pong pumunta sa bahay ni Ma'am Aurora. Bakit? Nagwawala ho doon si Miss Vivian. Umalis na agad tong si Galvan, nagmamadali kasama si Cairo. Yan na. Tapos eto na, sabi nga ni Amando, Miss Vivian, ako na lang po barilin niyo. Huwag niyo po babarilin si Ma'am Aurora. O pwede ba, Amando? Huwag kang magpakabayani, sabi ni Aurora. So nanginginig itong si Vivian, talagang corner na siya. Vivian, ibalik mo na sa akin ang baril ko. Naiintindihan mo? Wag, Miss Vivian, nagsigawan na sila. Ngayon, nung pag-pull ng trigger ni Vivian, walang lumabas na bala. Bakit? Bakit hindi pumutok? Ba't walang lamang bala? Ang talino talaga ni Aurora, na-trick siya, di ba? Sabi, dahil isa lamang ang bala na gagamitin ko sa'yo, hindi mo ba naalala? Isa lamang ang bala na katapat mo. So, nung nakipag-agawan ka sa akin, naputok ko yung baril, di ba? Kaya wala nang lamang bala yan. Intindihan mo? So kawawa ka ngayon, Vivian, na-corner ka ngayon ni Aurora. Sa may hagdanan, kinuha ngayon ni Aurora yung payong. Tinapit niya ng payong yung baril, kaya wala na siyang hawak na baril. Ngayon itutulak niya ng payong itong si Vivian. At malapit na siyang mahulog sa may kanto ng hagdan. Lapit na, ayan na, napasigaw na siya Napatras na siya dito Iyak nang iyak si Vivian at takot na takot. Aurora, tama na, huwag mo akong papatayin. Hindi. Tutuluyan kita. Hindi pa ako tapos sa'yo, Vivian, sabi ni Aurora. Ngayon, ito namang si Sergeant Villa. Nandito na po sa kwarto si Miss Georgina at nagpapahinga na po siya. Inusap yung kanyang kasamang pulis. Pakibantay maigi si Miss Georgina. Nako, sir, mahina na ang katawan nun kahit na.
Sundin mo pa rin yung inuutos ko. Baka matakasan pa tayo eh. Ano, Miss Rebecca, okay ka lang ba? Opo, okay lang ako. Meron silang nakasalubong na lalaki sinusugod sa ospital, no? Sa ER. Nakasakay sa, wheelchair. Ngayon, naging familiarize tong si, Rebecca dun sa pasyente niyo at dun sa lugar mismo ng hospital, pati dun sa kinatatayuan nila. Sabi niya, familiar sa akin tong lugar na to. Parang napuntahan ko na to dati. Naalala niya nung sinugod sa hospital ng mga anak siya. Sabi ni Sergeant Villa, kailan? Hindi ko na maalala. Ngayon bigla silang nagulat nung dumating yung nurse. Sabi niya, ma'am, ikaw ho pala, long time no see. Kamusta ka na po? Pati yung kambal. Ano yung kambal? Sabi ni Rebecca, no? Ngayon eto na, dumating na nga to si Galvan. Aurora, tama na. Itigil mo na to. Please, suminahon ka. Umunang saktan pa si Vivian. Hindi kuya. Tapos sabi ni ni Vivian, tara na Galvan, umalis na tayo. Iligtas mo ko Galvan. Nababaliw niya ang kapatid mo. Bumalik na tayo sa atin. Baliw yan si Aurora. Baliw. Baliw ka. Tara na Galvan, umalis na tayo. Ngayon, nung lumapit itong si Amando, Madam, okay ka lang ba? Tinapit ni Aurora tong kamay ni Amando. Meron siyang naalala. Ngayon, ito namang si Rebecca, sabi niya, sino ang kambal? Sagit lang, naging nurse ba kita dati? Pasensya ka na, hindi kita maalala. Sabi ni Sergeant Villa, sagit lang, magkakilala ho ba kayo? Ngayon, tinatawag na sa emergency room tong nurse, sabi niya, ma'am, pasensya na ho, kailangan ko na pong bumalik. Babalikan ko na lang ho kayo mamaya. Ngayon, bigla na lamang napaluha tong si Aurora. Nanlaki yung mga mata niya. Pwede na rin siya maging detective, no? Ang galing, no? Sabi niya, Miko, halika nga rito, makit ka dito. Bakit ho, madam? Sinubok niya kay Miko. Ayun nga, diba? So, 2 meters apart ang layo. Diba? Simula nung sinubukan niyo yung payong na ituto kay Miko. Ganun na ganun din nangyari kina Sam. Saka yung metro, diba? Nung layo. Sa pagkakahulog nga ni Paco dun sa May Creek. Kasi nga naman, imposible. Kasi 2 meters apart eh. Samantalang 1 meter lang yung abot ng kamay ni Sam, diba? Kay Paco. Hindi niya maitutulak yung sa creek. Pero gamit nga yung payong, dahil nga naalala nga ni Aurora, may hawak na payong noon si Sam, maaaring tinulak niya nga ito ng payong, kaya ito nahulog sa bangin. So alam niya na yun nangyari. Diba? Kahit wala pang umaamin, kahit hindi nakita ni Abdul Casas, ni Sergeant Abdul Casas yung ganung klase na investigasyon, si Aurora mismo nakakita. Ngayon eto na, sabi ni Galvan, mabuti pa mag-impake ka na, Vivian. Dahil hindi kita kailangan dito. Pinatanggol mo ko kanina, diba? Tapos ngayon papalayasin mo ko dahil napaka-noisy mo. Anong noisy? Anong pinagsasabi mo noisy? Okay, sige, i-explain ko ng mabuti sa Tagalog para mas maintindihan mo. Palengkera ka, bungangera ka, walang mapaglagyan ng pag-uugali mo. Makapal ang mukha mo at chismosa ka pa. Yan ang pag-uugali mo. Ano bang pinagsasabi mo ha, Galvan? Pinagtanggol mo ko kanina, diba? Tapos ngayon pinapalayas mo ko. Ako ang ina ni Sofia, wala akong pakialam. Kailangan umalis ka na rito dahil hindi kita kailangan. Ikaw mismo ang nagbibigay ng kaguluhan sa bahay na to. Binalaan na kita, diba, na wag kang babalik kay Aurora, pero ang tigas ang ulo mo. Ganon. Palibasa kasi mahina ka. Kababaing tao ni Aurora pero siya mismo nagpapamalakad ng kumpanya ninyo at siya mismo namumuno dito. Ikaw ang kuya, ikaw ang lalaki, wala kang magawa. Ang tawag sa'yo ay duwag ka. Alam mo, para mas maintindihan mo, sabihin ko sa'yo eto liliwanagin ko weak ka, mahina ka, wala kang kwenta. Nasampal siya ni Galvan. Buti nga sa'yo, Vivian, kotang-kota ka na ngayong araw na to. Diba? Ngayon, eto na. Pinuntahan na nga si Georgina itong doktor niya. Mrs. Palacios, kamusta na po ang pakaramdam nyo? Eto po, Doc, medyo nahihilo pa rin po ako. Dahil po yan sa nangyari sa inyo kanina. Doc, pwede na ho ba akong umuwi? Yes, pero re-resetahan na muna kita ng mga gamot na pwede mong inumin para sa kondisyon mo, para lumakas ka at para na rin kumapit si baby. Baby? Ano pong sinasabi nyo, Doc? Yes, nagdadalang tao po kayo, Mrs. Palacios. Buntis po kayo. Sabi naman ni Georgina, please tell me, Doc, nagjo-joke lang po kayo, diba? Ang sabi ho sa akin ng OB-GYN ko before, na malabo na po yung tsansa na magkaroon po ako ng baby. Yes, malabo nga yung tsansa, pero pwede pa rin maging posible ang mga bagay. Pwede ito maging miracle, sabi ng doktor niya, no?
Kasi nga sabi nga ni Georgina, please doc, sabihin mo sa akin na nagjo-joke ka lamang. Hindi ito joke. Hindi ako nagjo-joke, sabi niya. Ngayon, binigay niya yung, yung resulta, no? Yung lab test. So, binigay nung nurse at inabot nga nung doktor kay Georgina. Nakikita niya lahat ng mga possible, no? Yung mga resulta na maaaring buntis nga talaga siya. Sabi ng doktor, you're 10 weeks pregnant. So, ibig sabihin, 2 months and a half na siyang buntis. Yan, no? Lahat nandirito. Lahat tumutugma. So, sabi niya, Dok, pwede ko po bang itabi to? Yes, para po sa inyo yan. Pwede ko na po muna kayong iwan. So, naalala ni Georgina, no, yung last check-up niya doon sa OB-GYN niya. So, ito na nga, tumawag na nga tong si Aurora. Sam, nakikinig ka ba? Nandiyan ka ba? Opo, ma. Ano po yun? Meron na po bang lead tungkol po sa kaso? Hindi lang yon. Babalik tayo kay Paco. Alam ko na kung sino yung tumulak kay Paco at kung ano yung nangyari sa kanya. So natahimik si Sam. Sam, nandiyan ka pa ba? At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa gabing ito mga kapuso. Bukas pakatungayan natin episode 67 na alam na nga ni Aurora na si Sam mismo ang tumulak kay Paco sa bangin at gamit nga nito ang payong. Kaya wag nating palalagpasin ang mga susunod na episode na magaganap dito sa Widow's War. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, kung maaari, pakisubscribe lamang po para lagi ka updated sa mga episodes ng Widow's War and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kapuso and God bless us all.